Sabi nga nila, blood is thicker than water. Pero paano kung dahil sa isang lalaki ay mangibabaw ang tubig? Hello and welcome sa ating munting channel mga ate at kuya. Tunghayan naman natin ang sikretong istorya na ipinadala sa atin ni Mariel. Pero bago yan, kung gusto mo ang ganitong uri ng content, ay hihingi lang sana ako ng isang like, share at subscribe. Pakidamay na din ang notification bell para sa mga susunod na uploads. Maaari din kayo mag-comment or mag-email kung may nais kayong ibahagi. Pero kung ayaw nyo naman ang ganitong uri ng content, ay malaya po kayong i-skip ang aking videos. Salamat po. Tawagin niyo na lamang po akong Mariel. 23 anyos at taga Cavite. Nagsimula ang lahat ng ito nung ako ay nag-aaral sa kolehiyo. At nagpapaaral sa akin ay ang aking ate na nasa Japan. At merong boyfriend ng aking ate na tatawagin naman natin sa pangalang Kuya Leo. Si Kuya Leo ay welcome na welcome sa aming bahay. Dahil nga BF siya ng ate ko, ay para na siyang pamilya na din kung ituring ng aking mga magulang. Kapag may problema si ate at hindi makapagpadala ng aking allowance, ay si Kuya Leo ang sumasalo sa lahat. Oh, Mariel, tumawag nga pala ang ate mo. Hindi daw muna siya makakapagpadala ng allowance mo. Kaya pinapunta niya ako para daw ako muna magpabaon sa'yo. Bungod sa akin ni Kuya Leo habang nakatayo sa pintuan. Ah, ganun ba kuya? Oo nga, sabi nga niya sa chat kanina. Pasok ka kuya. Paanyaya ko kay Kuya Leo. Pagpasok at pagupo ay kaagad namang inabot ni Kuya Leo ang aking allowance. Oh Mariel, ito pambayad mo sa mga projects mo ha. Papasok ka na ba? Tanong nito sa akin. Oo kuya, malilit na nga ako eh. Sagot ko naman agad. Oo tara, iyahatid na kita. Tsaka nga pala, nangako din ako sa ate mo na babantayan kita, lalo na sa mga lalaki na umaaligid sa'yo. Ako ni din na susundo sa'yo sa pag-uwi. Basta mag-text ka lang sa akin. Pagbibili nito sa akin. Ako, si ate talaga. Wala naman naliligaw sa akin. At saka kung meron man, hindi ko naman papansinin yun dahil magtatapos muna ako, no? Sagot ko kay Kuya Leo. Sayang naman kasi pangarap ng ate mo sa'yo. Paalala naman ni Kuya Leo. Simula noon, wala na nga ako ibang nakakasama umuwi. Dahil minsan, ay nauuna pa si Kuya Leo na maghintay sa labasan ng aming eskwelahan. Oh, Kuya Leo, kanina ka pa dyan? Ang aga mo naman kasi magpunta. Tagal mo tuloy naghihintay. Bati ko kay Kuya Leo. Hindi, halos kararating ko lang naman din. Tara na at baka gabihin pa tayo. Sagot agad nito sa akin. Mariel, BF mo? Guwapo ah. Pakilala mo naman kami. Bilang tanong ng aking mga kaibigan. Hindi no, BF ni ate yan. Bayo ko nga, mga baliw. Sagot ko sa aking mga kaibigan. Sabay hawak kay Kuya Leo at inaya nang umalis. Wow ah, hatid sundo ng bayaw. So sweet. Sana all. Pabiro ng mga ito sabay hiyawan. Nahiya naman ako sa tagpo na yon. Kuya, pasensya ka na ha. Makukulit talaga yung mga yun eh. Hayaan mo pagsasabihan ko bukas. Pagpapaumanhin ko sa aking bayaw. Naku, wala yun. Sana sinabi mo BF mo para magtigil sila. Sagot ni Kuya sa akin na parang ba akong binuhusan ng malamig na tubig.
Okay na sa'yo, kuya? Tanong ko agad sa kanya. Oo naman, para tigilan ka na nila. Total, madalas naman nila akong makita eh. Sagot nito sa akin. Nag-iba ang aking pakiramdam ng mga oras na yon dahil sa sinabi ng aking bayaw. Biglang kumabog ang aking dibdib dahil sa totoo lang ay crush ko din naman ang BF ng aking kapatid dahil may angkin nitong kagwapuhan at higit sa lahat ay napakabait pa. Araw-araw ay parang lalong nag-iiba ang aking pakiramdam sa tuwing kasama ko ang aking bayaw. Pag uwi ko ng bahay ay tumawag agad ng aking ate. Mariel, sinundo ka ba ng kuya mo? Tanong agad nito. Oo po ate, araw-araw naman ako sinusundo ni kuya. Sagot ko agad. Mabuti kung ganun. Mabuti nga at nandyan ang kuya Leo mo. Para bantayan ka. Alam mo naman, mahirap na. Baka masayang lang lahat ng pinaghihirapan natin. Pagpapaalala ni ate. Oo ate, alam ko naman yun. Saka mabait naman si kuya Leo. Naghihintay lang siya sa labas ng gate. Tugon ko kay ate. Siya, sige. Sige na at magpahinga ka na. Tatawagan ko naman si kuya mo. Pagpapaalam nito sa akin. Sige ate, ingat ka dyan. Sagot ko agad at pinatay ng cellphone. Makalipas ang ilang buwan ay umuwi ang aking ate galing sa Japan para magbakasyon. Nagpunta si Kuya Leo sa bahay at hindi na nakauwi dahil na-miss nila ang isa't isa. Magkatabi lang ang aming kwarto ni ate, kaya lahat ng ingay ay dinig na dinig ko nung gabi na yun. Yung mga boses na animoy nagmamakaawa at sarap na sarap. Kinabukasan, maaga akong nagising at nadatnang ko sa aming kusina si Kuya Leo na nagkakape. Medyo napansin kong parang nahihiya siya dahil sando at boxer shorts lang ang kanyang tanging suot. Hindi niya siguro akalain na maaga akong nagigising. Napatitig ako sa kanyang harapan dahil bumakat iyon sa kanyang boxer shorts. Tila nag-iba ang aking pakiramdam at nakadama ako ng init sa aking katawan. Oh, Mariel, good morning. Pasensya ka na sa suot ko ha. Hindi ko kasi alam na maaga ka palang gumigising. Bakit nga pala ang aga mo? Bungod ni Kuya Leo sa akin. Morning kuya. Hindi kasi ako nakatulog kagabi. Sagot ko habang hindi makatingin sa kanya. Oh, bakit naman hindi ka makatulog? Tanong ulit nito habang nakangiti. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko ng mga oras na yon. Hindi ko naman pwede sabihin na dinig ko ang bawat boses at langit-ngit ng kanilang kama. Kaya pumunta na lang ako sa sala after ko magtimpla ng kape at iniwanan na lang si Kuya Leo. Pag upo ko sa sopa ay hindi pa din mawala sa isip ko ang mga narinig ko nung gabi na yun. Pagdating kasi sa ganun ay inosente pa ako. At isa pa ay bantay sarado talaga ako ni Kuya Leo. Dahil sabili na din ng ate ko na wag akong hayaang maligawan, lalong-lalo na ng mga tambay sa amin. Habang nakatulala ako sa sopa, ay biglang umupo, malapit sa akin si Kuya Leo at may ibinulong. Mariel, kung ano man yung narinig mo kagabi, pasensyahan mo na ha. Alam mo naman, matagal na kaming hindi nagkita ng ate mo eh. Bulong nito malapit sa aking tenga. Di ko maintindihan, parang biglang may kuryenteng dumaloy sa aking katawan nang ilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Anong sinasabi mo kuya? Naka-headset ako magdamag no? Dahil nakikinig lang naman ako ng music pag di ako makatulog. Pagpapalusot ko kay Kuya Leo. Bakit?
May dapat ba akong marinig? Sayang, di ko napakinggan. Papili akong tanong sa kanya. Wala, sira ulo ka talaga. Inumin mo na nga yung kape mo at baka mamaya madinig ka pa ng ate mo. Tugon nito sa akin. Ano nga yun, kuya? Painosente kong tanong. Lumapit ako kay Kuya Leo upang kunwari kulitin siya kung ano ang sinasabi niya. Tinawid ko ang kanang braso niya papalapit sa akin at nadikit yun sa aking dibdib. Napansin kong parang pilit inaalis ni Kuya Leo ang kanyang braso sa pagkakadikit sa aking dibdib. Kaya mas hinata ko yun at natumba na nga ang kanyang ulo sa aking naglalakihang bundok. Dahil dito, dali-dali itong tumayo at lumipat ng upuan. Ako naman ay may kakaibang kuryenteng naramdaman ng mga oras na yun. Uy, ano ba? Mga biglang lumabas ate mo, ano pa isipin nun? Takot na sabi ni Kuya Leo. Sorry kuya. Ano, mas masarap ba higaan yung sa akin? Pili akong tanong sabay alis at punta sa kusina. Nakita kong napatulala si Kuya Leo at nakatingin na lang sa akin habang pupunta ako sa kusina. Nabigla siguro si Kuya Leo. Kinabahan din ako sa aking sinabi dahil baka magkailangan na kami ni Kuya Leo at mahala tayo ni ate. Pero wala na akong magagawa. Nasabi ko na. Kailangan ko na lang mag-sorry kay kuya. Baka magalit siya sa akin. Ilang buwan pa ang lumipas at nagbunga din ang araw-araw na pagtulog sa kwarto ng ate ko, si Kuya Leo. Nabuntis ang aking ate at nagdesisyon nitong wag muna bumalik sa Japan at magpakasal muna. Bumukod na din sila ng bahay para sa kanilang panimula. 1 taon pa ang lumipas at nanganak na ang aking ate at nakiusap ito na doon na lang muna ako sa bahay nila para daw may katuwang siya sa pag-aalaga ng aking pamangkin. Mariel, baka pwedeng dito ka muna sa bahay para naman may katuwang ako kay baby. Pakiusap nito sa akin. At dahil malaki ang utang na loob ko kay ate, ay wala akong nagawa kundi pumayag sa gusto niya. And besides, pamangkin ko naman yun. Oo naman ate, ang cute kaya ng baby na yan. Panggigigil ko sa aking pamangkin. Nakabukod ang aking kwarto. Pero kadikit din nun ang kwarto nila ate at Kuya Leo. Hindi naman kasi kalakihan ng bahay nila ate at kuya. Tama lang para sa nagsisimula. Dito ko unti-unting napansin ang pagbabago ng ugali ng aking bayaw. Dati-rati ay hindi ito umiinom. Pero simula nang napunta ako sa kanila, ay napansin kong araw-araw itong lasing. Oh, Mariel, bakit gising ka pa? Gabi na, asan natin mo? Pasuray-suray nitong bati sa akin. Tulog na. Iyak kasi na iyak si baby. Kaya napagod kakahel eh. Ayun, bagsak. Sagot ko kay Kuya Leo. Ganun ba? Sige, tulog na rin ako. Tugon nito sa akin. Kinabukasan ay maaga akong nagising upang ihanda ang aking labahin. Wala akong pasok nung araw na yun. Nagulat ako nang bigla akong lapitan ni Kuya Leo at bumulong sa aking tagiliran. Gusto mo, tulungan na kita? Para madali ka matapos? Pabulong nito sa aking tenga. Napapikit ako dahil sa kiliting dulot nun. Para akong kinuryente at hindi halos makagalaw. Wag na kuya. Kayang-kaya ko naman lahat ito. Pautal kong sagot. Nakatayo lang si Kuya Leo at nakatingin sa akin habang nagbabanlaw ako ng aking nilalabahan. Nakasandong manipis lang kasi ako noon
at shorts na maigsi na basang-basa dahil sinasabayan ko ng buhos ng tubig ang aking katawan para hindi ako masyadong mainitan. Sobrang init kasi ng panahon na yon, kaya bakat na bakat ang aking dalawang bundok na walang panloob. Maya-maya ay narinig ko sumisigaw ang aking ate. "Mahal, alis muna kami ni baby. Pupunta kami kila nanay. Pagpapaalam nito." Ganun ba, mahal? Sayang, di ako pwede sumama. May gagawin ako eh. Sagot nito kay ate. "Okay lang. Bukas ng umaga naman uuwi na kami. Tulungan mo na lang muna si Mariel maglaba. At nang maaga matapos yun, makapagpahinga. May pasok yata yun." Bili nito sa kanyang asawa. Sige mahal, ako nang bahala, tutulungan ko na lang sa pagbanlaw." Nakangiting sagot nito. Inihatid na nga ni Kuya Leo si ate sa sakayan ng tricycle at bumalik na sa lugar kung saan ako naglalaba. Naramdaman ko na naman ang kuryente na dumaloy sa aking katawan nang bulungan na naman ako ni Kuya Leo sa aking tenga. Wala ng tao. Tayong dalawa na lang. Bulong nito sa aking tenga. Kuya, ano bang sinasabi mo dyan? Pagtataka kong tanong. Dali-dali akong tumayo at akmang lalabas na sana ng pintuan nang biglang hatake ng aking kamay ni Kuya Leo at isandal ako sa pader. Inilapit niya ang mukha niya sa aking mukha. Wala na akong nagawa kundi pumikit na lang at maghintay kung ano ang gagawin ni Kuya Leo. Hindi ko maintindihan bakit hindi din ako makasigaw sa sobrang bilis ng pintig ng aking puso. Inumpisahan niya hawakan ang aking baywang, pababa sa aking mga hita at pataas sa aking mga bundok. Hindi ko maintindihan ang aking sarili na parang gusto kong sumigaw at humingi ng tulong, pero bakit hindi ko magawa na parang gusto ko din ang ginagawa ni Kuya Leo sa akin. Abangan ang susunod na mangyayari.